Nakunan po ng GMA News ang pag-aabot ng mga sobrang may laman umanong pera sa isang pagtitipon ng mga lokal na kandidato sa Quezon City. Ang Quezon City Administration sinabing political event ang nangyari at walang kinalaman dito ang lokal na pamahalaan. Ayon po sa Omnibus Election Code, bawal ang pamimigay ng pera maging ang paggamit ng pampublikong pasilidad para hikayatin ang sinuman na bumoto para sa isang kandidato. Nakatutok si Steve Dailisan, exclusive. Nakapila mga tao sa lobby ng Amoranto Sports Complex Multipurpose Center. Nagpunta dito ang GMA News dahil nakatanggap kami ng isang tip na may namimigay daw ng pera doon. Tinanong ko ang mga andoon, sila daw ay mga lupon ng tagapamayapa ng Districts 1, 3 at 6 ng Quezon City. Inimbitahan daw kasi sila sa pagtitipon kung saan nagsalita mga kandidato sa lokal ng Quezon City. Bago umalis, pinapila daw sila upang bigyan ng merienda at mga maliliit na brown envelope. Saka pinapipirma sa isang papel. Nang tanungin namin kung para saan at ano ang laman ng mga envelope, natigil ang pamamahagi at dali-daling iniligpit ang mga sobre. Kung may mga inaabot kayong mga envelope, para saan po yan? Ay, tika po, hindi po ako authorized na magsalita. Wala po. Para saan po yung envelope? Ano po yung laman ng envelope? Wala po. Tinanong ko ang isang babaeng dumalo sa pagtitipon kung nakakuha siya ng sobre. Ipinakita na sa amin ng sobre at naglalaman ito ng 1,000 piso. Hindi raw sinabi kung para saan. Ano pong sabi nila sa inyo, ma'am? Walang sinabi. Ano pong binigay lang? Bigay lang talaga. Paano po binigay? Nag-meeting muna kayo? Wala ho, basta pinatawag lang ang lahat ng mga lupon. Ang isang may bitbit na sobre habang papalabas, itinangging bigay sa loob ang sobre. May nagkaabutan daw ng sobre. Ay, hindi po. Pagkain lang. Sabi may mga sobra raw kung brown na inabot. Hindi po. Pwede pa namin malaman kung para saan daw yung inabot na sobre. Pagkain lang. Pagkain lang. Yung sobre ho na yan. Yung brown. Dala ko na to kanina pa. Ganun. Ayon sa mga dumalo, nagsalita sa pagtitipon sina Mayor Herbert Bautista at mga konsehal. Naroon din daw si Quezon City Representative Ray Calalay. Para saan daw po yung pagtitipon? Siguro, para na rin nangangampanya na rin siguro. Dahil, paano nila nasabing nangangampanya? Siyempre, sinupa nila na iboto sila eh. Matapos ang event, sumakay ang karamihan sa mga dumalo sa mga sasakyan na may tatak ng Quezon City Government. Sinikap namin kunin ang pahayag ni Mayor Bautista at Representative Calalay pero hindi nila sinasagot ang aming tawag at text. Pinuntahan din namin ang alkalde sa kanyang tanggapan sa City Hall pero wala raw siya doon. Paglilinaw ni Quezon City Administrator Aldrin Cunha, political event ang dinaluhan ng mga naimbitahang lupon at wala raw kinalaman ng Quezon City Government. Yes, it is a very political, it's actually a political gathering, no? So, obviously, pag may political gathering ganyan, campaign period. So, you can expect the candidates to be there, to be explaining their platforms of government, of course, courting votes. These are from the candidates of the Liberal Party, and they invited the leaders from community leaders from Quezon City. Ang laman daw ng sobre, transportation allowance. Ambag daw ito ng mga politikong nagsalita. Masahe lang siguro nila yun. Oo. Parang may service po sila kanina mga barangay. Yung ibang yung mga service ng barangay, yung sa mga sa mga barangay officials yun. Pero sir, hindi ba vote buying yun? I do not know if you will call that vote buying. We would think that that's for their transportation. No? Pero sir, you said a while ago that it's a political event. Yes, it is. Giving them transportation allowance. Galing po saan yung pondo nun? It's a contribution from the candidates themselves. No? Not from public funds? No, definitely not. That's not allowed. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.